Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa mga ecosystem tokens ni Shiba Inu. Yan, at kung paano ba sila ginagamit or kung ano nga ba yung kanilang mga use cases. Yan. At lalong-lalo na yung bagong blockchain ni Shiba Inu na Layer 3. Yan, ito po ay kanilang i-build or i-create dito sa Layer 2 na si Shibarium. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy at ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Shiba Inu Community Administrator Ragnar has called the attention of SHIB enthusiasts to how ecosystem tokens will work together amid the imminent launch of a new privacy layer 3 blockchain. Yan, ang privacy layer 3 blockchain po na ito na ilalabas ng Shiba Inu ecosystem ay isa po itong napakalaking project or development kung saan ay sa tingin po ng karamihang mga analysts ay magdudulot po ito ng positibong impact sa presyo ng Shiba Inu. At hindi lamang po kay Shiba Inu, maging yung mga ibang ecosystem tokens nito na si Treat, na si Leash, ayan, si Leash, at saka si Bone, at saka si yan nga, si Shiba Inu. Si Treat ay bago pa lamang po siya. Hindi pa po siya available sa publiko. Kaya ayan, isasabay po siyang ilalabas kung nailabas po nila ang layer 3 blockchain. Kaya ayan, or baka mauuna po siyang lumabas bago ang layer 3 blockchain na ito, or baka sabay. Bone, Treat, and K9. Ayan, notably the privacy blockchain is being developed on Shibarium, the main layer 2 blockchain for the Shiba Inu ecosystem. Kaya yan na nga, dinedevelop po ang layer 3. Ayan, layer 3 blockchain na tinatawag na rin pong the privacy blockchain dito po kay Shibarium, ang layer 2 blockchain ng Shiba Inu ecosystem. Buzz first pointed out that Bone will remain the gas tokens on Shibarium. Ayan, ito pong si Ginoong Buzz ay lininaw po niya na itong si Bone ay siya pa rin po ang mananatiling gas token dito kay Shibarium. Kasi nitong mga nakaraan na mga balita ay usap-usapan na malamang ay baka papalitan daw po itong si Bone at ang gagamitin ay si Treat. Ayan, yung gagamitin dito kay Shibarium. Pero kinumpirma po dito ni Ginoong Buzz na wala pong maging pagbabago kay Shibarium, kung saan ay patuloy pa rin po na ang Bone ang magsisilbing gas token ng Shibarium. Accordingly, he highlighted that Shibarium operates as a proof of stake network where validators play a crucial role. Validators receive Bone tokens as a reward for contributing computing powers. Ayan, kapag sinabi po nating proof of stake network ay staking po ito. Ito yung maglalagay lamang po tayo rito ng ating Bone. Ayan, Bone tokens. Tapos ayan, makakatanggap na po tayo ng passive income na kung saan ay makakatanggap tayo ng mga ng Bone tokens bilang reward. Ayan, at ang dahilan po kasi kung bakit kailangan po ng proof of stake ay mahalaga po ito sa blockchain ng Shibarium. Kasi ito po yung nagbibigay ng security sa kanyang network. Kaya kung mas maraming mga validators, ayan, ay mas malakas yung kanyang computing power. Kaya ayan, kaya yung karapat dapat lang na yung mga validators, yung mga nag-stakes ay makatanggap ng rewards. Besides, Bone holders have the opportunity to delegate to validators, aiding in network security while also earning yield. Yan na nga yung sinabi ko kanina. Ayan, mga Bone holders, magdi-delegate po tayo sa mga validators. Yan, diyan po natin ipapasok. Kung mag-i-stake po tayo ay dito kay Shibarium ay mamimili po tayo ng validators. Sa aking pagkakaalam ay meron po tayong 12 na mga validators dito kay Shibarium. Yan, at sa tingin ko ay meron po silang iba't ibang
percentage yan na maibibigay na reward. Kaya yan. At kapag nag-delegate po tayo sa kanila, ay dyan na po tayo mag-uumbisang mabigyan ng reward. At nakakatulong pa tayo sa security ng network ng Shibarium. On the other hand, Buzz explained that Treat token can be likened to an additional tip for transactions on Shibarium Layer 2, enhancing their privacy. Kaya yan. Pagdating naman daw po dito kay Treat token, ayon po kay Ginoong Buzz, pinaliwanag po niya na maihahalin tulad daw po natin ito or may kukumpara daw po natin ito sa isang tip. Yan, parang tip para sa mga transactions dito kay Shibarium. Yan, pero ngayon na may mailalabas na po ang layer 3 blockchain ng SHIB ecosystem, ay mas magkakaroon po ng additional na use cases or gamit itong si Treat. Notably, Treat is not yet launched. However, following its official unveiling, Treat will be a multifunctional asset for the Shiba Inu ecosystem, particularly for the layer 3 privacy chain under development. Kaya yan na nga, si Treat ay muli ay hindi po na ilalabas sa publiko. At ngayon, kung mailalabas na po yung kanyang layer 3 blockchain or privacy chain, ay dito po talaga magkakaroon ng maraming gamit itong si Treat. Yan, tinatawag pong multifunctional asset. Yan, marami siyang magiging use cases dito kay Shiba Inu. Particular po sa layer 3 blockchain nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.